posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Not Only Abraham. The Lord is exalted on high, the Lord reigns, the Lord is all-powerful. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon, not only Abraham. Hindi lang naman si Abraham Salamat sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy niyong binibigyan ng buhay, pinahihiram ng panahon. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po kami at paging dapating lumapit sa inyo, mga has na humingi ng pagpapala. We ask you, Father, to sit on your throne of power and dispense blessings to your people. Forgive us our sins, cleanse us, empower us, heal us. Speak in power and majesty. Teach us to learn from your word. In the name of your Son, Jesus, we pray. Not only Abraham. Genesis 22, 1-2, ang walang kamatayang kwento ng pagsubok kay Abraham. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. So God tested Abraham. There was no explanation why. Maraming ginagawa po ang Diyos na nakasulat sa Biblia ang hindi naman ipinaliliwanag ang dahilan. Pero mabigat ang pagsubok na dumating kay Abraham. Alam nating lahat ang kwento. Si Abraham ay napakatanda na, wala pang anak sa kanyang asawa na si Sarah. Pero pinangakuan siya ng Diyos na siya ay magiging ama ng isang malaking bayan. At siya ay halos nawala na ng pag-asa. At nung nagkaanak siya, si Isaac, ay ngayon naman hinihingi ng Diyos na ialay sa kanya sa altar, sunugin doon. Nung pong mga panahon na yun ay uso ang nagsusunog ng anak sa mga altar as an offering, but not among the people of Yahweh, not among the people of God, the God of Israel. Kaya kakaiba ang utos na ito ng Diyos. Ito yung ginagawa ng mga iba ang mga pananalig at iba ang relihiyon. Naghahagi sila ng mga bata sa apoy, pumapatay sila ng mga dalagita sa mga templo nila, pero hindi ito nangyayari sa bayan ng Diyos. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, humingi ng ganitong hain ang Diyos. Walang nauna kay Abraham para pagkuhanan niya ng halimbawa o lakas ng loob. Hinihingi, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac ay ihain mo sa akin. At ayon sa mga pagsusuma ng mga scholars, maaaring anywhere from 13 to 15 to up to 27 years old si Isaac nung hinihingi na yon ng kanyang Diyos. At sinabi, give to me your only son. Ang linaw-linaw. Pero alam naman natin na may anak naman si Abraham na si Ishmael. Nauna pa, anak niya sa katulong nila. Dahil nga hindi siya magkaanak, gumawa ng paraan yung sarili niyang asawang si Sarah. Sabi, anakan mo na lang ang katulong ko nang magkaroon ka ng anak. At yun ay isa ring practice nung panahon na yun. Sapagkat mahalaga sa kanila na magpatuloy yung lahi. Kung talagang hindi magkaanak yung tunay na asawa, yung katulong nun ay ibinibigay mismo nung babaeng amo doon sa kanyang asawang lalaki. Pero ang ibinibilang talaga ng ni Yahweh na anak na bibigyan ng mana at anak sa kasunduan, son by covenant, itong si Isaac. Kaya mahalaga ang papel nito sapagkat sa kanya dadaan ng maraming lahi na magiging kaapu-apuhan ni Abraham. Tapos ngayon, hinihingi ng Diyos. Sabi niya, give to me your only son, the son that you love. Hindi minaliit ng Diyos yung hinihingi niya, lalo niyang pinalaki. Sabi niya, yung mahal mo. Siyempre, pagka mahal, mahal ang handog. Sa atin kasi, mahal,
Ibig sabihin nun, love at saka expensive, magkasabay. Yung mura, yung minumura ka, at saka yung mumurahin ka, isang word din yun. Pero ito, hinihingi yung mahal na anak. At sabi, sacrifice him as a burnt offering. Yung anak na halos ay hindi mo padapuan ng langaw, ngayon ang hinihingi ng Diyos, ialay. Yung burnt offering, ibig sabihin, itatali mo yung hayop para hindi makapagpumiglas at siya ay sasaksakin mo para ang dugo ay lumabas at pagkatapos susunugin mo siya at yun ang burnt offering. At yun ang hinihingi ng Diyos kay Abraham na gawin sa sarili niyang anak na pinakamamahal. At the time, Abraham was 100 years old, or rather, Abraham was 100 years old when Isaac was born. So anywhere from 15 to 37 years ang pagkakalkula ng mga scholar kung kailan si Isaac ay in-offer. Maaring at least 15 years old, at most 37. Kaya sabi, yung edad na yan, di siyempre taong-tao na, kompletong-kompleto na, mahal mo na, nabubuo na yung pangako, kita mo na yung kakahinat na ng pagkatao nito, tapos doon pa hihingin. Ano ang gagawin nyo kung kayo ang hinga ng kaisa-isa nyong anak na ganyan? Genesis 22, 3-5. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Sumunod si Abraham. At ang sabi sa atin, early the following day. Hindi nagpatumpik-tumpik. Kinabukasan, umaga, bumangon na. He got up. At anong ginawa? Nagsibak pa siya ng kahoy. Hindi niya inutos sa katulong. Kasi pag may offering, kailangan may apoy. Dala mo ang firewood. Hindi ka nakakatiyak na may makukuha ka na panggatong doon sa pupuntahan mo. Kaya dala-dala yung panggatong. And he took Isaac and the wood. At syempre, dala yung fire. Hindi naman uso yung posporo. Hindi uso ang lighter. Dala mo yung apoy at may dala ka pang langis para sa apoy na yon. At may reserba ka pang langis. Hindi mo alam kasi kung kailan ka makakarating doon sa pupuntahan mo. At sinabi, on the 3rd day, tumingala siya at nakita niya yung ibabaw ng bundok na inutos ng Diyos na puntahan niya at doon niya ialay ang kanyang anak. Hindi pa siya nakarating nung 3rd day. Nakita pa lang niya yung pupuntahan. Kayo nga, makikita nyo dyan pagka on a clear day, nakikita nyo yung ibabaw ng Mount Banahaw o Mount Makiling. Hindi ibig sabihin nandun na kayo, nakita nyo pa lang. So anong sinasabi dito? There was lots of time to travel, lots of time to be tired, and very importantly, lots of time to change his mind. Pwede ka namang umuo sa Diyos agad pero kinabukasan, ay, napalaki yata yung pledge ko. Binawi mo na dahil lumampas ang ilang oras. Ito, 3 araw na ang nakakalipas, hindi pa siya nagbabago ng isip na ibibigyan niya yung kanyang anak. Kahit may oras. Kaya si Satanas, pag gusto tayong dayain, pinagmamadali ka. Para hindi ka na makapag-isip. Baka magbago pa yung isip mo. Pero ito, binigyan siya ng Panginoon ng napakaraming oras para magbago pa ng pasya. Nung makita niya yung ibabaw ng bundok at matarik na yung aakyatin, hindi na pwedeng isama yung sasakyang hayop, iniwan na niya. At sabi niya sa 2 katulong na lalaking kasama niya, "Stay here. Dito kayo, bantayan niyo ang hayop, at kami namang anak ko, we will worship." Alam niyo, hindi madaling sabihin yung we will worship kasi kung kukompletohin natin yung sentence, we will worship in spite of the offering. Sasamba kaming mag-ama kahit itong anak ko ang handog. Pupunta kami. God's requirement for offering would not prevent worship. Tayo po, what prevents worship? Anong pumipigil sa atin para sumamba? May ulan, may baha, may strike ang mga jeep, maalikabok, mainit, tinatamad, puyat, malayo. Ito yung anak ang ihahandog Pero hindi napigil.
magwo-worship pa rin. At ang pananalig, tingnan nyo, sabi niya sa dalawang katulong, we will come back. Ihahain niya ang kanyang anak, handa siya, pero meron siyang pananalig na pag uwi niya, kasama pa niya rin. Sabi niya, we will come back. This is faith in motion. He did not know how they would come back together, but he trusted God. May tiwala. Kakaiba ang kwentong ito dahil kung hindi naman kakaiba, ba't pag-uusapan pa natin ngayon? Ang tagal lang ang nangyari, dapat nalimot na to. Pero talagang kakaiba. Genesis 22, 6-7. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father?" "Yes, my son," Abraham replied. "The fire and the wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Sobra namang makabagbag damdamin. First of all, they took the wood. Ipinasan ang kahoy dito sa iyo offer. Parang naguguni-gunita natin si Kristo. Pasan-pasan niya yung kahoy, yung krus. Tapos siya yung iyo offer, aakyat din siya sa bundok. Nakikita niyo yung kwento paulit-ulit, may pattern. Isaac was going to offer it at the top of the mountain, but he had to carry the wood on his shoulder. Just like Jesus, that was going to be offered at the top of Golgotha, and he carried the wooden cross on his shoulders. And then, of course, there was the fire. At kagimbal-gimbal, the knife. Knife, alam mo na kung sino ang tutusukin nun. Sacrifice talaga ang sinusuong ng mag-ama. And you must appreciate Isaac. Kinakabahan na rin siya. Sabi niya, nasaan yung lamb? Baka ako yan. Diba? Pero hindi siya tumanggi. Kung minsan ginagawa nating hero si Abraham, hero din si Isaac, hindi siya pumayag na ma-offer. Tulad ni Jesus, pumayag na siya yung ma-offer. The question was, where is the lamb? This is really the testing of Abraham. Talagang malaking test. Kung test, yung sinabi ng Panginoon, ialay mo ang iyong anak, mabigat ding test yung anak ang nagsabing, nasan po ang ating iaalay? Mahirap yun. Alam nyo yun, lalo kayong mga magulang. Genesis 22 verse 8. Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. God himself will provide, sabi ni Abraham, once more, faith. Now, it was not only Abraham, but also God that was being put to the test. Tinest ng Diyos si Abraham, so far pasado hindi tumanggi, lumakad, dala ang anak, bit-bit ang anak. Pero ang sabi, ang Diyos ang magbibigay ng i-offer natin anak. Halika, let's just do it. Pero problema yan ng Diyos dahil sumusunod ako sa Kanya. Diyos ngayon ang nasa testing table, Ang Diyos naman, ang hinahamon nga tayo, nasubukan siya. Sa Malakay 3:10-11, when God asked for another offering, yung mga tithe, sabi niya, subukan niyo ako, test me. Sabi niya, verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Sabi ng Panginoon, o sige, dalhin niyo ng buong buo ang inyong mga ikapo at subukin niyo ako kung hindi ko ibalik sa inyo ng sobra-sobra pa. Kung farmer kayo, hindi ko papayagan na puntahan ng peste ang inyong mga tanim. Kung kayo ay trader, hindi ko kayo hahayaan malugi. Kung kayo ay nagtatrabaho, kayo aking pagpapalain. Sabi niya, test me. The Lord does not mind being tested. So, ano ang sinasabi niya dito kay Abraham? Give to me, and you will see if I'll give it back to you. Ang sinasabi dito sa Malakay 3:10-11, give to me and you will be a winner, not a loser.
you will gain, not lose. Yun ang hamon. Sumunod si Abraham, so far pasado, ang Diyos ngayon ang under the test. Genesis 22, 9-10. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Hindi ito bluff. He built an altar. Nagtumpok-tumpok siya ng mga bato, yung altar ng mga bato kasi it's a place for offering. He arranged the wood, bound Isaac, and laid him on the wood. Puro trabaho, napansin nyo? Mula pa kanina, trabaho na yan Inutusan, bumango, nagsibak, nagdala ng apoy, kahoy, naglakbay, umakyat ng bundok, gumawa ng altar, inayos ang kahoy, itinali si Isaac, inihiga doon sa mga kahoy, and now he took the knife. Gagawin talaga. Suspense. Puro action, puro gawa, puro trabaho. Nakikita niyo ang ibig sabihin ng sumamba? Pagkilos, paggawa, sakripisyo, paglilingkod. Sukdang ito ay kawalan sa'yo sa biglang tingin. At gagawin na lang niya ang gagawin, inangat na niya ang kanyang kamay para saksakin ang anak. Masyadong bloody yung kwento. Genesis 22, 11-12. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Dalawang here I am na to. Do not lay your hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Kanina pa, nagsisimula pa lang yung kwento, alam na naman natin yung ending kaya hindi tayo masyadong nangamba. Pero nung nangyayari tong kwento na to, hindi alam ni Abraham ang ending. Magkaiba yon. Hindi niya alam kung saan pupunta yung usapan. But God stopped the sacrifice. Hindi naman ipinatuloy ng Diyos Ano naman ang mapapala niya na mamatay si Isaac, di ba? God knew that Abraham feared God and that Abraham would not withhold his only son from God. Iyon ang napatunayan na hindi naman pala ipagkakait ni Abraham maging ang kanyang kaisa-isang anak na ito kung hihingin ng Diyos. Ipinatigil ng Diyos nung talagang nakaakma na gagawin. Genesis 22, 13-14. Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. So a ram by its horns, caught by its horns, was in the bush. Meron ngayong isang hayop na bagay na ialay na matapos ibaba ni Abraham ang kanyang tingin, napatingin siyempre siya sa langit nung may tumawag na boses, pagtingin niya sa baba, meron isang hayop na yung kanyang mga sungay ay napulupot doon sa mga tinik. Hindi siya makaalis kasi yung sungay niya nagkabuhol-buhol kasama nung halaman. At yun ang kinuha ni Abraham para ialay. A ram in the place of Isaac. Tulad ni Jesus in our place. May replacement. At sabi niya, tinawag niya ang Diyos na Jehovah Jireh. The Lord will provide. Or translated another way, the Lord has seen. Nakita na ng Panginoon ang kanyang puso, nakita ng Panginoon ang kanyang katapatan, nakita ng Panginoon ang kanyang pangangailangan, nag-provide ng isang hayop. So, ano nangyari sa pananalig ni Abraham na kanina pa natin sinusuri? Abraham's faith materialized. Abraham's prophecy was realized. Yung sabi niyang, the Lord will provide, natupad. Careful with words, brothers and sisters. They have a powerful way of becoming true and becoming real. Kaya kung laging negative ang sinasabi niyo sa buhay niyo, natutupad, nangyayari,
Wag lagi niyong pinipintasan yung asawa ko. Naku, yung asawa ko naman yan, hindi yan thoughtful, ba't o ganyan, wala naman yung iniisip. Ganun, lalo ang nangyayari, sinasabi niyo eh. Naku, yung anak ko na yan, mahina ang utak niyan, walang pag-asa, natutupad. Kaya pinabantayan natin kung anong sinasabi. Kanina pa, walang sinabi itong sa Abraham, kundi positive. Sabi niya, the Lord will provide. The Lord will provide. O di, nag-provide nga ang Panginoon. Alangan namang naniniwala ka sa Kanya, tapos mapahiya siya. Nananalig ka pala, papayag ba ang Diyos? Kasi mapahiya. Umaasa ka sa Kanya, sumasandal, tapos hindi pala pwede sandalan. O, kaya natupad, kasi nananalig. Genesis 22, 15 to 18. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offsprings, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Pinatibay pa ng Diyos yung dati na niyang binitiwang salita, ngayon sinamahan pa ng sumpa. Sabi niya, I swear by myself. Siyempre, wala nang pwedeng sumpaan ng Diyos kundi sarili na niya kasi siya na yung pinakamataas eh. So what were the consequences here? Because Abraham obeyed, God sealed His promise with a swear, no? Na ibe-bless niya hindi lang si Abraham, hindi lang si Isaac, kundi ang kaapu-apuhan ng mga ito. Pero ang sabi niya, bakit niya ibe-bless? Because you have done this. You have not withheld your son. Blessing was received when Abraham gave his best. Pwede naman sigurong sabihin ni Abraham, nung sabi ng Diyos, mag-alay ka, baka po pwede si Sarah na lang ang ialay. Di ba? Hindi naman niya inialok si Sarah. Baka pwedeng katulong na lang namin. Baka pwedeng mga baka na lang, kahit pinakamatatabang baka. No, God wanted His best. And He gave His best. Mga kapatid, makinig kayo mainam. May nadiskubre si Abraham sa nangyaring yon. At dapat madiskubre din natin, whatever is offered on God's altar cannot really be lost. Yun ang kanyang napatunayan. Nang anumang bagay, sino man, anuman, pag ibinigay mo sa Diyos, hindi pwedeng mawala. Lalong bumabalik. Lalong dumadami, lalong umiinam. Kaya ang tanong naman ngayon, what is your best? Ano kaya ang hinihingi sa akin at sa inyo ng Diyos na best talaga natin? Do you give your best to God? Do you place your best on God's altar? O yun lang second best? Yun lang third best? Yung mga pwede nang mawala, okay lang. Ano ang binibigay natin sa Panginoon? Sabi sa Luke 6:38, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Magandang sariwain ang kahulugan nito eh. Sabi niya ng Luke 6:38, magbigay ka sa Diyos at ibibigyan ka ng Diyos ng siksik, liglig, umaapaw. Bakit ganon? Kasi grain ang pinag-uusapan dito, yung mga trigo, kumbaga sa atin, bigas, na nung araw, pag binibili, sinasalop, sinusukat sa mga lalagyan. Hindi naman tinitimbang sinusukat sa mga lalagyan. Ngayon, pagka madaya ang tindera, magaling siyang magbuhos ng grain na yon, parang may mga hangin pa yan sa gitna. Akala mo puno na yung lalagyan mo, dali-dali nga yung isasalin sa supot. Pero ang hindi mo alam, bigyan mo lang ng konting oras, bababa yung grain na yon. Kasi maganda lang ang pagkakalagay, magaling yung pulso ng nagbuhos. Pero bababa, kulang sa sukat. Pero ang sabi ng Panginoon, pag siyang binigyan nyo, pag siyang nagbigay, ang ibibigay sa inyo, good measure, walang daya. Hindi lang inilagay doon sa salop o doon sa lalagyan, siniksik pa.
Tapos magkakaspace uli, lalagyan na naman, sisiksikin uli. Shaken together, kinalog-kalog-kalog para mag-settle, para magka-space uli, lalagyan na naman. At umaapaw pa. At sabi, it will be poured into your lap. Why lap? Kasi nung araw, mahahaba ang damit ng tao, babae at lalaki. Pag bumibili ka ng grain, wala namang supot. Kukuhanin mo laylayan ng damit mo, itataas mong ganyan, na nagkakaroon ng supot, na ginawa ng yung damit, na hawak mo yung laylayan, at doon ilalagay yung binili mo. Kaya it will be poured into your lap. No? At sabi, umaapaw, hindi mo madala. Yan ang pangako ng Diyos sa nagbibigay sa Kanya. Nang aliman ang hinihingi niya. Ha? A son He gave, a son He received back. Iyon ang naranasan ni Abraham. At hindi lang son, kundi a nation coming from Isaac. Ang totoo niyan, Abraham gave his 2 sons to God. Isaac through offering, and Ishmael through separation. Kasi nung nagkaanak siya sa kanyang katulong, nung nagkaanak naman tong tunay na senyora sa bahay, nag-away na yung dalawang babae, kainggitan na. So ang sabi ng Panginoon, paghiwalayin mo para hindi magulo. So ibinigay niya si Ismael through obedience na nagkahiwalay sila mag-ama dahil mahal na mahal din niya si Ismael eh. Binigay din niya sa Diyos. Sinunod niya yung payo. So, may isa pa pong challenge dito sa storya na ito. Madalas hindi napapansin. Yung hayop, yung ram. We can be a ram. Pwede tayong maging Isaac, tayo yung ino-offer, willing naman tayong ma-offer, tayo yung Abraham, tayo yung nag-o-offer, at pwede din tayong maging ram, tayo naman yung supporting role. Jesus served as our ram. We were saved from having been killed on the cross because Jesus took our place. Siya yung nagsuporta. Ngayon, saan-saan tayo pwede maging ram, mga kapatid? Well, you can sacrifice your time, your talent, and treasure for a greater cause. Siyempre, yung ram, eto naman si Isaac, merong malaking misyon na maging father ng isang buong bansa, alangan namang mamatay yun, hindi natuloy yung pangako. So yung ram na lang ang umako. Tayo man, pwede nating ibigay, hindi naman kailangan siguro yung buong buhay natin, pero yung ating panahon, ating mga runong at galing, ang ating mga kayamanan, for a cause greater than our own mundane existence. May mga adhikain, may mga gawain na higit na mahalaga kaysa sa mga personal lang nating kagustuhan. At kung yung mga mahahalagang gawain na yon ang ating sinusuportahan, binibigyan ng ating panahon, warm body ng ating service, ng ating support, nagiging ram tayo. We take a supporting role, but we allow an Isaac to live and do his role by taking on the more difficult task. At ikaw yung umako. You can sacrifice yourself for a greater personality, for a greater servant of God. Na nandun ka lang sa background, tumutulong, para magawa niya yung gagawin niya. Ang totoo nun, pag kinompute yung mga achievement, kasali ka dun. Kasi yung mga big and great people, katulad nitong si Isaac, would have not been able to do his part kung yung ram hindi inako yung lugar niya. So inaako mo yung lugar, para yung higit na tinawag, para sa higit na mas matinding mga gawain, maging malaya at magawa nila yon. This is the ministry of the ram. Sabi sa John 3:30, si John the Baptist mismo, referring to Jesus, He must become greater, I must become less. Hindi naman kasi pwedeng dalawa kayong great, di magsisiksikan kayo. So para may mangyari, somebody must be a ram. Somebody must take a second place. Somebody must sacrifice and say, let him achieve. Tutulungan na lang namin. Parang mga kapatid ni Jose Rizal. Ang laging may monumento si Jose Rizal. Wala pa kamakit ng monumento ng mga kapatid niya. Pero hindi siya naging Rizal kung hindi sa tulong ng mga kapatid. Ang kanyang kuya na si Pasiano hindi nag-asawa buong buhay para suportahan ang mga adhikain ng kanyang kapatid na si Jose. Ang mga kapatid na babae, noong si Rizal ay naghihirap, nag-aaral sa Europa, nag-iimprenta ng Noli Me Tangere, ng El Filibusterismo, hindi maka-afford ng heating sa kanyang bahay kahit winter. Ang mga kapatid na babae nagpapadala ng sulat, nakalakip ang mga hikaw, mga kwintas, mga alahas, para
gastos ni Rizal sa kanyang mga pag-aaral at pagpapalimbag ng mga libro. Pagka merong isang Isaac na nakawala, merong isang Ram na umako. Pag merong isang Rizal na dumakila, may mga sumusuporta. Pero sa tingin ng Diyos, lahat yan pantay-pantay. Iba-iba lang siya ng ibinigay na assignment. Pero pare-pareho kayong member ng team. At kung hindi ka man dinadakila, binagagawa ng monumento ng tao, hindi nalilimot ng Diyos kung ano ang papel na ginagampanan mo para magawa ang mga ipinapagawa niya, lalo sa church. You become a part of that great thing. Para mangyari ang nangyari at magtagumpay si Abraham, Abraham had to overcome himself. Yun ang una niyang kalaban. Willing ba siya na sundin ng Diyos? Willing ba siya na lumungkot? Willing ba siya na mawala ng anak? He had to overcome his Sarah. Siyempre, uuwi siya, hindi niya dala-dala si Isaac. Kung natuloy yung offer, anong ihaharap niyang mukha sa kanyang asawa? But he had to overcome that. He had to overcome Isaac. And he had to overcome his servants. Nakita niyo't iniwan niya yung dalawang katulong na lalaki, malayo pa lang, kasi baka siya pigilin. Kasi niya, dito kayo, babalik na lang kami. He had to overcome his old age. 115 o 137 years old. Naglakad pa ng kalayo-layo, dala-dala ang lahat ng mga bibigat na mga kagamitan. He had to overcome time. Ang tagal naman mula nung pumayag siya at natupad, ang tagal pa rin. He overcame distance and fatigue. And he had to overcome everything in order to offer Isaac to God. What does God want from you? Naging malinaw na po ba sa atin mga kapatid kung ano ang hinihingi sa atin ng Diyos? Hindi naman kay Abraham lang yan Kaya nga nasulat yung kasaysayan para kapulutan natin ng aral. Dahil tayo man tinatawag ng Diyos sa mga dakilang sakripisyo. What sacrifices required of you? What tests must you pass? Who and what must you overcome to obey God? At tanong din naman siyempre, kakambal niyan, what blessing awaits you if only you would pass the test? Matapat ang Diyos. Hindi niya binibigo ang matapat din sa Kanya. Pero ang nakakapagpatunay lang ng katapatan ng Diyos ay yung sumusunod. Yung walang alinlangan, walang pasubali, walang pagpipigil na sumusunod sa Diyos. 2 beses tinawag ni Abraham. Si Abraham tinawag ng Diyos. 2 beses ang sagot niya, "Here I am." Makabuluhang mga salita. Hindi lang yan description of geographical position or location. It's a position of the heart that says, "Here I am, I'm willing to obey." Maraming pagpapala na nais ibigay ang Diyos, subalit hindi niya ipinaliwanag, pero mahilig siyang magbigay ng test. Ipasa natin yung mga test na yan. Huwag natin siyang pagdamutan ng ating panahon, ng ating paglilingkod, ng ating mga tinatangkilik, ng ating mga kayamanan, kasi marunong siya magsukli. At kahit hindi pa man siya magsukli, nauna na siya nagbigay. Halimbawa, si Isaac, natuloy na inoffer, kinuha nga niya, di ba, naipahiram na naman niya ng 15 years o 27 years. Nauna na siyang nagbigay, kaya siya may hinihingi. Lahat naman ang hinihingi natin ng Diyos sa atin, naibigay na niya muna Dahil pinanganak naman tayo, wala tayong dala, kahit ano. So anong mapapala ng isang taong, pati ang Diyos ay inuutakan niya, tinatanggihan, tinatakasan. Tulad ni Jonah, nasuong lang sa bagyo, inihagi sa tubig, nilulo ng isda, sa kaduluduluhan, sumunod din naman. Kasi hindi ka man pwedeng manaig at di pwedeng di ka sumunod. And it is so much sweeter that your initial reaction is to obey, to follow, and to believe. Magbulay-bulay tayo at hingin natin sa Diyos, ano ba ang kinalaman niyan sa buhay ko? Ama namin sa langit, alam namin ang mga kwentong ito ay nasulat para sa aming kapakinabangan, para kami ay magabayan, maturuan, matapunan ng liwanag. Ang dalangin namin, O Diyos, ituro mo sa bawat isa kung ano ang personal message mo. Maging malinaw sa amin kung anong hinihingi mo, anong mga pagsubok ang dapat naming ipasa. Kami ba ay magiging Abraham na magbibigay ng mahalaga sa amin? Kami ba ay magiging Isaac na papayag na kami yung masuong doon sa pag-aalay at kami ang masakripisyo? Kami ba yung ram that will take the place of Isaac so that he could do great things? Kami ba yung Sarah na papayag na dali ni Abraham ang aming anak para dalin sa Diyos? Sino kami doon, Panginoon?
Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit, hinga ng Diyos ng personal na mensahe at gabay sa buhay. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Not Only Abraham. Ako po si Pastor Jerry Salvador at inaayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Gati Jesus Ministries tuwing linggo sa ganap na ikasyam ng umaga sa Gatid, Santa Cruz, Laguna. Para po sa dagdag detalye ng schedules at lokasyon, narito po ang mga contact details. 0915-655-0756 at 0921-411-0987. Pwede rin po ninyong bisitahin ang aming FB page, ang Day by Day Gati Jesus Ministries. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Jesus. Meron pa tayong nakitang mga kilala natin, kaibigan nasa daan, niyayaya pa natin. Hindi kasi kaya ng loob natin na may puwera. Dapat lahat kasali. Kaya kung ako ba nagdadala ng bisita dun sa pupuntahan ko, okay din naman sa akin na yung aking bisita may dala ding iba. It is an unwritten social contract na wala tayong ipupwera dahil tayo yung mapagmahal. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan,
Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. Ang pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Tanging sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng kulang sa lahat ng oras. Walang ibang papantay sa iyong pagmamahal. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Gusto nga natin sama-sama. Ito ba mga malalaking bahay, yung master bedroom, nandun din yung mga anak, doon din nanonood ng TV, doon din nakikipagtumpukan sa mga magulang nila, at madalas doon din natutulog kahit may mga sariling kwarto. Kasi tayo, we thrive in each other's company. We love to be surrounded by people.
At kasama na dyan yung kahit may asawa na nandun pa kasi gusto ng mga lola, yung apo nila nandun. Gusto lang nakikita yung mga mahal nila sa buhay. At lalo kung tumatanda na yung mga magulang natin, gusto rin natin naalagaan sila. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, namumuna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasan ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyang buwan, ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!